nasa likod nitong pagkilos nila na yan ay ang Duterte Camp. Magkano yung dinala nyo? Tatlong maleta, ma'am. Na magkano ang laman? Hindi ko ma-specific yung kung magkano kasi medyo mabigat yung isang maleta. May large na maleta na naglalaman ng 50 to 70 million pesos. Medium para sa 30 to 40 million at small para sa 15 to 25 million. Meron din daw paper bags na 5 to 10 million ang laman at expandable envelopes na 2 million pesos ang laman. Nung unang beses na pinag-deliver kayo ng pera o ng basura, sabi mo, ano pumasok sa isip mo? Sa amin, ma'am, trabaho lang po yung pumasok sa isip namin kasi wala naman kaming intention na masama. Para pa lang po sa pamilya namin. Hindi ka na gulat na, Diyos ko, grabe, mali-maletang pera. Nyo nalaman na sila pala yun. Lately na lang din, ma'am, nakita natin sa TV na sila pala yung investigator doon, ma'am. Na isa sa mga iniskortan nyo, Yes, ma'am. nagpunta rito. Yes, ma'am. Ano ba yung mga ginawa nila rito? December 2023, na ocular muna sila, ma'am, eh. Inikot muna nila yung buong Manila, eh. Then nakipag-meeting sila kay ST po. Good name po yan ni Sunny Trillanes. Then pumunta po ng townhouse. Nakipag-meeting din po siya doon kay boss po tsaka kay dating speaker. Pagkatapos nun, ma'am, umuwi muna sila. Then bumalik sila 2024. Hindi ko po na parang may paghandaan sila na pagbibigyan ng dollar. Sino raw? Ang narinig ko, ICC. Paano mo na pag nadugtong si Trillanes doon? Kami po yung nagsundo ng ICC sa Terminal 3. Then, ang direct contact po namin is si Senator Trillanes po. Codename niya ST. Nakita mo ba si Senator Trillanes? Yes po, nakita ko rin po. Na anong ginagawa? Nagbi-meeting po sila. Ka-meeting yung... ICC. Ngayon, paano mo na napagtanto na yung pera na pinalit nyo from pesos to dollars napunta sa ICC? Ayun po yung pagkakarinig ko sa executive ni boss, si Paul. Dumaan ba yun kay ST, kay Senator Trillanes? Malamang, yes po. Nakita mo o binigay nyo sa kanya yung maleta? Nasa dapat naman po, executive naman po yung nakakaalam po niyan. Nasa likod nitong pagkilos nila na yan ay ang Duterte Camp. So, marami pang ongoing yung investigasyon ngayon, ano? At marami tayong nalalaman. At kinalaunan, ito ang sasabihin ko sa inyo, ilan dyan sa 18 ex-soldiers na yan ay aamin kung sino talaga ang nasa likod nito at anong plano nila at kung ano man ang ibinigay sa kanila para kapalit nitong paglabas sila doon sa press con. May nagpahayag sa inyo na masasabi ng gano'n? Lalabas na lang yan, lalabas na lang. Antayin nyo yan. Ganun talaga, doon talaga uuwi yan. Sir, paano yung nasabi na Duterte Camp? Meron ba kayong initial evidence? Yes. Meron tayong, unang-una, they stand to benefit most dito sa pangyayaring ito. Tapos, marami nang nakalap na ebidensya, impormasyon na nagtuturo doon sa grupo nila. Kasi kinalaunan po, antayin nyo lang, lalabas kung ano talaga ang, kung sino ang nasa likod nito.